Problem of the day. In this video, we're gonna talk about Newton's law of motion. But before we dive in Newton's law of motion, let's first talk about the four fundamental forces. Okay. Four fundamental forces, since kailangan natin siya i-tackle since in order to have motion or paggalaw, kailangan may force na mag-i-initiate. There are simply four fundamental forces and hindi naman lahat sila ay associated with Newton's law. The first force is the strong force. Strong nuclear force. Strong nuclear force, makikita natin to sa mga atoms. Okay? So, if you take a look sa nucleus ng isang atom or sa center, makikita natin na ang mga protons doon ay nagkukumpulan, right? We have abundant positive charges na makikita natin sa nucleus while si electrons ay nakadisperse. Kung bakit, and di ba nga, sabi natin that kapag magkamukha ang charge, dapat yan magre-repel. Pero bakit nag-hold sa center itong mga positive charges? Yan ay dahil kay strong nuclear force. Okay? Yun lang yon. Kung bakit nagkukumpulan ang protons natin sa nucleus ay yun dahil yan kay nuclear force. The second force is the electromagnetic force. Electromagnetic force, ito naman ay associated lang sa kung bakit meron tayong positive and negative charges. Okay, so electro meaning yan, pwede maging static or pwede maging kinetic. While magnetic naman, since nga meron tayong positive and negative pole. Okay, wherein positive and negative attracts, no? Opposite attracts. Pero kapag magkamukha, nag-repel. The third thing is the weak nuclear force. Ang weak nuclear force naman, no? This is responsible naman for nuclear decay, no? So kung bakit meron tayong sun, no? Kung ano ang nag-iignite sa mga stars, yan ay dahil kay weak nuclear force. Okay? So, hindi siya masyadong tinatakal si weak nuclear force unless mag-undergo kayo ng higher degree ng physics. Pero that's the basic point when talking about weak nuclear force. The last fundamental forces out of four is that gravity. Okay? So, we know naman na si gravity, right? So, siya yung mga nag-a-attract sa bawat object. And we know that, so kapag maikli si distance, masasabi natin na malakas ang gravity. Pero kapag malayo si distance, masasabi natin na mahina na si gravity. Okay? And this thing are list down from strongest to weakest. So, hindi dahil tinawag na weak nuclear force, siya na yung pinakamahina.
Ang pinakamahinang force ay ang gravity. Okay? So let's talk about Newton's law of motion. So ano ba ang Newton's law of motion? There are three law of motion created by Newtons. The first law is yung law of inertia. Sinasabi lang, ang common phrase natin for law of inertia that an object that is at motion or gumagalaw will remain in motion, no? Or sa paggalaw. And an object that at rest will remain at rest unless acted by external force. Okay? Ngayon, yung resistance na nangyari created by yung force, no? Created ng force, yun ngayon yung tinatawag nating inertia. Self. Okay? So, for example, an example of law of inertia, example, tumatakbo tayo. So, example, tumatakbo tayo, no? Yung body natin, example, nasa ano tayo, let's say, nasa competition tayo and pabilisan tumakbo. Now, di ba kapag tumakbo tayo from point A to B, kapag kung nandito ang finish line and sobrang bilis ng takbo natin, di ba we do not intend to stop instantaneously or very sudden. Since we know na kapag ginawa natin yon, matatapilok tayo or magtatopple tayo paharap, right? And bakit nangyayari yon? Kasi nga again, yung body natin is at motion, no? Yung molecules natin sa katawan, yung atoms natin, yung particles natin sa katawan, lahat yan ay at motion. Therefore, kung bigla kang hihinto, no? Ay nasa motion pa sila, so hahatakin nila yung katawan mo pa forward. Okay? Kaya 'di ba kapag tatakbo ka para huminto ka, kunyari tumatakbo ka na mabilis para huminto ka, you intend to slow rather than quick stop, no? This is also same kapag sumasakay ka ng kotse, okay? Example, umandar yung kotse and then nag-stop siya immediately. 'Di ba yung katawan natin nagmo-move forward? That is because for law of inertia. And also, on law of inertia, masasabi natin na directly proportional si mass. Okay? So, higher mass is equals to higher inertia. No? Mas mataas ang inertia kapag mas mataas si mass. Okay? Another thing on law of inertia is that we can create an statement, no? Ano tong statement na to? Pwede nating sabihin that in law of inertia, if the net force or total force, no, is equals to 0, then yung v natin or velocity natin is constant. Ano yung sinasabi na tong statement na to? For example, gawa tayo ng dalawang setting and outer space. So example, nasa Earth tayo and may bola ako.
Ngayon, kapag binato ko si bola, di ba ang magiging trajectory niyan pag ganyan? At some point of a time, darating siya sa punto na mag-rest siya sa baba. Right? Yan ay dahil may external force na bumabagabag sa bola. Okay? So kapag ka nasa Earth, ano yung mga forces na meron tayo? Air resistance, no? Meron tayong air resistance, may gravity, okay? So therefore, may force ka, may equivalent force ka, also may change in velocity. Kasi at some point of a time, hihinto siya. Let's have another example. Example, oops, may bola, then binato natin siya sa outer space. Example, binato na. So kapag ka nasa outer space, we know that outer space is a type of vacuum, no? No matter. No, walang matter dyan. So therefore, wala ding air resistance at wala ding gravity, no? Unless na lang lumapit siya sa mga stars, sa planets, or black holes na makakapag-interact o no, or makaka-hurdle or hindrance sa paggalaw ng bola. But without those, mananatili lang yung bola natin sa paggalaw. Okay? And we can say that the total net force there is zero. Therefore, yung velocity natin is constant or zero. So, walang nagbabago. Okay? So that's the first law. Law of inertia. Let's talk about the second law. The second law is the law of acceleration. So ano naman sinasabi sa law of acceleration? Dito naman sa law of acceleration, dito na tayo usually mag-involve ng computations. Okay, sinasabi lang sa law of acceleration that force or the summation of forces or net force, pagka gantong symbol, ibig sabihin yan sum, or sometimes dinederive, pwede din ganito lang, or pwedeng F sub net or net force. Ibig sabihin lang din yan, sum, no? Same lang din dito. So, summation of all forces is equals to M times A. Which is, ano to? This is force. Therefore, ang SI unit natin dito ay newtons. This is mass, this is kilograms, and this is acceleration or ms squared. Kung bakit naging ms squared si acceleration, we know that acceleration is equals to v over t, no? Velocity times time. Kaya ganyan yung SI unit niya. So therefore, Newton is equals to kilograms times meters per second squared. No? So this is same as this, no? Sinasabi lang din dito sa formula natin that force are directly proportional kay mass. So thus force is also directly proportional kay acceleration. So if we tend to increase, no, si force, then tataas lang din to. Vice versa. If bababa si force, bababa lang din si mass. No? That's why if we dito na tayo papasok sa statement na if gagawin natin twice as large si mass, therefore ang force natin is also twice, no? But this one is opposing kapag pinag-usapan natin ang relationship between mass
and acceleration. For mass and acceleration, there are inverse relation, no? So sinasabi niya na kapag tumaas yung isa, bababa yung isa. Bakit naging ganyan, no? Yan ay dahil if we try to derive yung formula and solve, for example, let's say mass, isa-solve natin si mass. So we divide both side by acceleration. So maka-cancel, cancel. Therefore, mass is equals to F over A. No? And this inverse function na to, or this formula indicates that mass and acceleration are inverse related. No? Meaning to say, kapag tumaas yung isa, bababa yung isa. Okay? Then, we talk about the last law in Newton's law of motion, which is the law of action and reaction. Dito naman, sinasabi lang dito that if we have an object, no? Example, we have force, and we have an object moving from 1 to 2, no? And say point A to B, yan ay equals lang din kay force that is moving from 2 to 1. Oops. Anong ganyan, no? Mas madali kung bigyan natin ng example. Example, let's have a rocket spaceship. Oops. So let's assume na rocket yan. Now, di ba we know na ang rocket natin nagmo-move yan or lumilipad yan pataas. Now, saan nag-a-apply si action and reaction? Habang tumataas si rocket natin, para tumaas yan, kailangan niya ng opposing equal force. Okay? At yun naman ay nangyayari pababa. No? So, yung booster natin, ang direction niya ay downwards, pero yung rocket natin ay tumataas. Okay? So, this is an example of law of action and reaction. No? This is also same. Kunyari, let's say, nasa clip kayo. So, eto ka. Then, yung friend mo, ayan, makukulog na. So, tutulungan mo siya, right? There will be unequal forces na kung saan hinahatak mo yung friend mo pataas, at the same time, nahahatak ka din ng kaibigan mo pababa. Okay? So that is the law of action and reaction.